Ako ang talang biningning sa kalangitan. Ako si Wonder Woman. Ako ang superstar. Akin ang sandaling. Ako ang reyna ng gabi. Ako si Lumina Clume at ito ang buhay sa anino ng Reyna. Start ako mag-drag mga around 2009. May friend ako, BB Holiday, na-discover namin yung O-Bar. Tapos nag-audition siya. Tapos sabi niya sa akin, gusto mag-audition ka na din. Gusto mo rin pala, pag rest day mo, pumunta ka dito nakadrag. Pumunta ako na nakadrag sa O-Bar. Tapos noon, pinapasalang nila, parang saling kit sa show. And then, after 1 year, wala akong talent fee nun, of course. 70 pesos yung nakuha ko, pinakamababa sa kanila. And yung inspirations ko naman noon, of course, drag mother ko, si Alanis. Second, Eva Papaya. Third, Captivating Katkat. And fourth, yung grupo na tinatawag na Lola Divas. Yung unang beses kong sumampa sa entablado, ang pangit ko. So yung feeling ko nun is, syempre, medyo masaya ko kasi nakatungtong na ako sa entablado with, of course, the veteran performers nun. Pero, sa mata pala na tao is baguhan pa rin. Pinaka-proudest moment ko as a drag performer. Basta Metro Manila Pride Festival siya. I think it was like more than 10,000 na nanood. And then nag-perform ako as Jessie J Flashlight. Doon ko nakita na lahat ng tao naglabas ng flashlight. Gusto kong umiyak. Hindi niya hinahayaan yung mga performance na, kunyari, may nakita siyang hindi magandang costume, mga ganun. Yung ikakaganda pa. Kumbaga, hindi ka niya hayaan na mag-perform ng ng supply. As a drag performer, ang nagiging gasolina namin to perform audience. Sa performance, yung performance niya, hindi niya hinahayaang bumaba. Laging pataas ng pataas. Parang unti-unti siyang sumasasi sa akin na unti-unti na lumalabas si Lumina. Once na nakikita ko na nakakahawak na ako ng makeup, na when I put on my wig, costumes, out of drag, sabihin natin si Vince, prim and proper, conservative, tahimik. Kapag hindi mo kinausap, hindi siya magsasalita. Lumina is a different person. Lumina is more of like the baliw side of Vince na hindi lumalabas. Medyo makulit siya. Jolly, minsan mataray, minsan energetic. Dinadoubt ko yung kakayanan ko as a performer. Lalo na kapag may nakikita ako na nuusbong na drag queens na magaling. Sabihin ko na I'm aging, tumatagal na tayo sa industriya, but of course, we have to cope up with the new generation. Family members naman, meron talagang family member na hindi ka matatanggap. May mga binibigay siyang mga books. Mas na-appreciate ko na lalaki ka, iitsura mo, kaysa kapag naka-costume ka. Dead mo na lang sa akin yun. Kasi it's your belief. I respect that. Nung una, ang sister ko yung nakakita. So pumasok yung sister, alam ko pumasok yung sister ko sa kwarto. So tinanong niya sa akin, bakit may damit ka na ganito, may mga makeup ka? Sabi ko, kasi I tried doing impersonation or drag. Sabi niya, ay, ang galing pala nung ginagawa mo kasi nag-iiba yung itsura mo, parang nakukuha mo yung artist. So nung time naman na i-explain na sa mother ko kasi conservative, she's ngayon, 89 na. So sinabi niya parang, parang kang clown. So, na-hurt ako, syempre. Kasi it's not, hindi ka clown. Art tong ginagawa ko. And, nung nakita niya na unti-unti na nagkakaroon ako ng project sa drag, lumalabas na ako sa TV,
Doon ko na-appreciate na sinasabi na niya sa mga kaibigan niya na sa labas siya sa TV, parang drag performer siya. Hindi na siya nahihiya, kumbaga. Nung buhay pa yung father ko, ang bilin niya sa akin, okay lang sa akin na ganyan ka as long as hindi ka nagbibihis babae. Kasi ako lang yung lalaki, bunso pa. So, 3 kami, 2 girl, ako lang lalaki, bunso pa ako. So, may inaasahan sila sa akin. Feeling ko naman, kung buhay pa yung father ko, feeling ko naman magiging proud siya. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang, ako lang yung lumabas sa TV sa pamilya namin. And now, time to light up the EV stage with her dazzling number, Lumina. Aaminin ko na hindi ako ganon ka-perfect as an anak. Sa bahay, pag rest day ko lang talaga. Hindi ako masyado lumalabas ng kwarto. Gusto ko madilim yung paligid ko. Ayoko makakita ng ilaw. Ayoko makarinig ng maingay. Gusto ko lang yung sarili ko lang. If nagkaroon ng opportunity to have a bonding with my family, andun pa rin ako. Yung una kong naging reaction nung na-discriminate ako, syempre natakot ako. Nandiyan yung mga drag mothers ko, hedmahin mo lang sila. During that time, drag, may kasamang discrimination. Or if you're dressed as a girl, when you perform, may kasamang discrimination talaga kahit saan. Pag ako nagmahal, parang nakakalimutan ko yung sarili ko. I give more support doon sa ibang tao. Usually naman kasi, ako, nagbe-breakdown lang ako kapag when it comes to love. Nagkakaroon ako ng flings. Tapos pag nalaman nila na drag artist ako, what's wrong? What's wrong with me? May mali ba sa ginagawa ko? May mali ba sa trabaho ko? May mali ba sa society? Hindi ba nila ako natatanggap as like this? Doon ako nagkaroon ng anxiety, depression and all, naapektuhan yung work ko. I wanted to quit doing drag. That's the time nung sinabi sa akin ng friends ko, you have to do something about that. So may friend ako na psychologist. He gave me parang therapies pa, ito gawin mo everyday. And eventually, naging effective siya. But then again, I have my friends. Sila na yung friends na may nagsasabi na I deserve more. Kapag magka-problema ka, wala kang outlet. Nakakabaliw yan. So you have to talk to people. You have to talk to your friends, your family. Kung may problema ka, hindi mo kailangan sarilinin yung problema mo. As a friend, hindi siya plastic eh. Tinitingnan ko si Lumina as someone na mas higher pa sa akin. Hindi ko masyadong nahirapan na pakisamahan kasi sobrang madali siyang pakisamahan. Uli ko iho, Vince. Lalaki kang maganda. Lalaki kang mahusay. Lalaki kang makakatulong sa ibang tao. Pagpatuloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin. Sa mga gabagets na nanonood ng documentary na to, masasabi ko lang sa inyo is be yourself. Follow your passion. And of course, finish your studies kasi napaka-importante niyan. Andito na ako as a drag artist. I want people to understand what drag is. Ano yung kaya namin gawin? Ano yung pwede niyong i-expect sa amin? Ano yung pwede pa namin gawin? Kasi drag is everything. It's an art. It's political. Drag is part of everyday life. Isa siyang mundo na makulay.